Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating po siyang Brother Al. Praise the Lord. O minamahal po tayo manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Upang pala mga kaparian sa langit sa palan pinakamamahal na Pinisus, sa oras nito, Diyos, kami nagpapasalamat o Diyos, araw ng ito mulit mo kami tinipon. Mahal pa ng Pangikaw, Diyos, ay mong purihin, sambahin, wala tuhin mo dakilang pangalan o gaan. Salamat po Diyos, hallelujah, patuloy mo kami pinagsamahan. Malpin mula sa MC, sa Madyo Pulasong, sa Limsong, sa buhay ng patutuo. Malpin sa mga gawitan o Diyos, sa mga bilawin choir o gaan. Salamat siyang pagkilos mo, siyang tayo sa presensya. Ipidama mo bawat isa sa amin o Diyos, mahal Panginoon, hallelujah, bisan sa pagbibigay, labas bangilos kalawasan. Maaming pag-aralan sa oras nito, mahal Panginoon, wala kong magawa, Lord, kung wala ka. Ikaw lang aking iasahan, mahal Panginoon, ikaw mga butang Diyos, yung mga pulo sa kay malabi, sa lapit ng pikas ito, maging pagpapala sa lahat magpakinig. Mahal pa ipaunawa mo, mahal Panginoon, hallelujah, unat na lagi sa mga pastor, patawarin pa Diyos sa amin, o Diyos, o samasabal sa nasaway, lahat magawa ng kaaway, ang maginapalas. Sa pangalan ni Jesus, cast out, in the name of Jesus' name. Amen, amen, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal na Panginoong Isus. At minamahal, nasa limpatang magpatuloy, minamahal sa papakinig salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako'y mabut pagbati ng satanan, ang pinakataas na pagdaig, paghimaya, pagsimba, pagyukbo, na ito laman sa atong halang dugbuto na Diyos. Dubon na po sa atong tinawag ginagalang mga pastor. Wildy Estad Almeida sa pagandom sa San Pastor Linas Almeida. Hindi makalimtan ang magintong aral iniwan natin si San Pastor Linas Almeida o sa ating mga beloved children o sa ating mga father preachers, sa mga ating mga beloved elders, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, mga bago, mga daan, sa ating mga sa information. Sa lahat nandito, magandang tanghali. At muli higit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Say praise the Lord. At minamahal, din po tayo minamahal magtagal at ating pag-aralan, minamalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At buksan po natin, minamahal, ang ating mga Biblia sa ating pong paksa, minamahal. Paghandaan po natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Say praise the Lord. Kailangan ba natin minamahal, paghandaan natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus? Kailangan po. Say praise the Lord. Pag hindi tayo minamahal handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ay maging baliwala po ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Say praise the Lord. Kaya nakasulat po, minamahal sa Biblia, kailangan ang bawat isa magsikap sa pagsunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. At sabi ng Biblia, kailangan maging matuwid tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Say praise the Lord. Kaya bakit po minamahal paghandaan natin? Kasi ang nakasulat sa Biblia, minamahal. Pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang sabi niya, hindi lahat ng mga Kristiyano mamamatay, kundi mayroong mga buhay masakpan niya sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Isus. Ibig sabihin, mayroong buhay. Yung buhay, yun ang tinatawag minamahal na rapturon ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya kailangan po natin minamahal paghandaan. Kaya basahin po natin minamahal ang minamahal sa Biblia. So,
Basahin ko lang po sa libro ng Matthew chapter 16 verse 28. Ito po yung nakasulat. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 16, ang talatay 28, ito ang nakasulat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Amen. Say praise the Lord. God bless you po pagkabasa ng salita ng ating pinakamamahal pang Isus. Ang mahal Panginoon po magpala sa kanyang salita. At minamahal, maliwanag po ang nakasulat. Hindi lahat na nakakilala ng ating mabait na Diyos ay mamamatay. Kundi, ang sabi ng ating mabait na Diyos, hindi lahat ng tao ay makatikim ng tinatawag ng kamatayan. Kundi mayroong mga buhay kanyang masakpan sa kanyang pagbabalik. Say praise the Lord. Kaya minamahal, kailangan natin minamahal paghandaan. Kasi ang buhay natin hindi natin alam kung kailan tayo. Parang sa kwento yun ng yung mga unang mga minuno, sabi nila, ang buhay ng tao parang yung kandila. Pag ang kandila, sindihan mo, hindi ang posisyon ng kandila, pag sindihan mo, pataas sa yung pataas. Kundi pag ang kandila masindihan mo, pababa ng pababa. Say praise the Lord. Ibig sabihin, minamahal, ang buhay natin, hindi natin alam kung saan ang takda. Say praise the Lord. Kaya nakasulat, mayroong buhay, mayroong hindi makatikim ng kamatayan. Kaya mapalad yung hindi makatikim ng kamatayan, tapos bubalik ng ating mabait na Diyos. Yung nakatikim ng kamatayan, mapalad pa rin. Bakit? Kahit nakatikim ka ng kamatayan, pero ginawa mo ang kalooban ng mabait ng ating mabait na Diyos, hindi ka pa rin lugi. Bakit? Sabi ng Biblia, pag ang tao mamatay, naglingkod ng ating mabait ng Diyos. Pagpikit kanyang mata, doon na siya sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Yung ang katakot-takot, yung mga tao hindi naglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, ang punto po ng ating makuha sa hapon ng ito, sa ating pag-aral, bakit paghandaan natin? Pag-meaning paghanda, ibig sabihin, hindi lahat tao handa. Say praise the Lord. Kaya minamahal, ang ating pagkakilala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung gawin natin pagtapat, pagsikap sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating mabait na Diyos, ang tawag yan ng ating mabait na Diyos, mapalad kayo. Bakit mapalad? Ang sabi ng Biblia, yung nagawa ng mabuti, minamahal, may gantimpala siya galing ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya minamahal, kung ang ating pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi tayo naging handa,
Mabaliwala yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa para maunawaan niyo. Ang isang tao, mayaman siya. Sa kanyang bahay, mayroong 3 milyon. Sa bahay niya, maraming pagkain. Sa freezer niya, minamahal, mayroong naka-freezer doon, may karning bangka, may karning baboy. At sinakosakong bigas niya. Mayaman siya. Pero minamahal, kahit mayaman ka, hindi na minamahal na kahulugan, nga kung mayaman ka, paghiga mo, minamahal, pagbangon mo, mayroon ng pagkain naghintay sa lamisa mo. Ang ibig sabihin ko, kahit mayaman ka, kahit may pira ka, hindi yung pira mo pumunta sa bayan at bumili ng bigas, kundi ikaw may-ari sa pira, ikaw pumunta sa bayan pag aron makabili kang bigas. Say praise the Lord. Kahit may bilyon ka sa bahay mo, pag ikaw ay hindi ka, ang tawag nga sa Bisaya, pag hindi ka mulihok, walang kwintang kamayaman mo. Kahit mayaman ka, ibig sabihin, minamahal, pag tulog mo, pag gising mo pagkaumaga, anong gagawin mo? Para makakain ka. Di magsikap ka, magluto ka. Kahit mayroong karne sa freezer mo, hindi yung karne na sa freezer pumunta yan sa kaldero para siya ay hindi yan. Ikaw ang gumawa. Kunin mong karne sa freezer mo, tapos hiwain mo, tapos ilagay mo sa kaldero, tapos ilagay mo sa magsali ka. Say praise the Lord. Hindi mayaman. Pag mayaman ka na, lahat ng kuwan, pag sabi mo, ikaw bigas. Pumasok ka sa kaldero, tapos ikaw kaldero, pumunta ka sa kalan para magsaing. Hindi yon. Kahit mayaman ka, pagising mo, pumunta ka sa freezer mo, kunin mong karne mo, tapos hiwain mo, tapos kuha ka ng bigas, ilagay mo sa kaldero, tapos magsaing ka. Tapos, pag maluto, kakain ka na. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Nakuha niyong punto? Huwag niyo makuha. Ang punto ko, minamahal, kahit nakakilala na tayo sa buong katotohanan, nakikita na natin sa ating mga buhay ang gawa ng ating mabait na Diyos. Apaw-apaw ng himala, ginawa ng ating mabait na Diyos sa ating mga buhay. Iniingatan tayo palagi ng ating mabait na Diyos. Pinagpala na tayo ng ating mabait na Diyos. Pero minamahal, pag hindi mo na paghandaan ang pagbabalik ng ating mabait na Diyos, hindi ka pa rin kapasok sa kanyang kaharian. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kung mayaman ka, ang ihanda mo pag umaga, masarap ng pagkain, magluto ka ng masarap ng pagkain para masarap ang pagkain mo. Pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayong mga Kristiyano, anong ihanda natin sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Anong ihanda natin? Maghanda pa tayo ng pagkain o bibili ba tayo ng
mamahalin ng pagkain? Hindi po. Ano ihanda natin? Ang ating mga sarili. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya paghandaan na natin, ihanda na natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Basahin natin, minamahal. Sa Romans chapter 13 verse 12, Dito po sa aklat ng taga-Roma, ang kabanatay 13, ang talatay 12, ito ang nakasulat. Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Amen. Say praise the Lord. Oh, ang sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Ano? Iwaksita natin ang mga gawa ng kadiliman. Ano? Ang kadiliman, hindi na natin gawin yan. Anong ibalik? Ang sabi, isakdal natin ang say praise the Lord. Say praise the Lord. Ingon diri, isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Say praise the Lord. Bot pasabot, sa laing term nga pinulungan, isakbat natin ang sandata ng kaliwanagan. Kung sa lain pagyod nga term nga pinulungan, ibisti natin ang pagkamatarong. Sa lain pagyod, isanina nato ang maayo. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya habang tayo naghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, isakbat natin ang sandata ng kaliwanagan. Hindi isakbat natin ang sandata ng kadiliman. Kay kung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kung ang nakikita ng ating mabait na Diyos sa buhay mo, kung ang nakasakbat sa buhay mo, yung kadiliman, yari ka. Hindi ka kapasok sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak ng ating mabait na Diyos. Ang sabi niya, isakbat natin ang sandata ng kaliwanagan. Bakit? Malapit na ang pagbalik niya. Say praise the Lord. Kaya mayroong iba, hindi nila alam. Basahin natin. Mayroon ba? Sa aklat ng Matthew, chapter 20, verse 4, 5 to 6, talon ta sa 10, 19. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 20, ang talatay 4 hanggang 6 at 9 at 10. Ito ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiyaong ng kaniyang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakakatayo rito sa buong maghapon na walang ginawa? Sa 9, at paglapit ng mga inuupahan ng malapit na ang ika-11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo
At nang magsilapit ang mga una, ang isip niya'y na magsitanggap sila ng higit at sila'y nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. Amen. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak na ating mabait na Diyos. Kablisyo po pagkabasa ng salita ng ating pinakamahal Panginoon Hesus, ang Panginoon po magpala. Kaya minamahal, maliwanag po ang unang talata, at sinabi niya sa kanila, magsigaroon din naman kayo sa ubasan. Inutusan ng ating mabait na Diyos. Lahat, pumunta kayo sa ubasan at magtrabaho kayo. Kaya kung kayo magtrabaho, ang sabi ng Panginoon, babayaran ko kayo sa oras ng nagasto mo. Say praise the Lord. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, habang inutusan niya, ito po'y isang talinghaga ng ating mabait na Diyos. Ano bang ubasan? Sa panahon natin ngayon, minamahal ang ubasan. Ito ang ubasan ng ministeryo ng Jesus Miracle Jerusalem Ministry. Nakasumpong kayo sa totoong ubasan. Kaya nakikita natin tayo ang mga trabante ng ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Say praise the Lord. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pumunta kayo sa aking ubasan upang kayo magtrabaho sa aking ubasan. Kaya, tinignan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, maraming pumasok sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tapos, habang dito na sila sa ubasan, tinignan ng ating mabait na Diyos. Ano nakita niya? Hindi lahat nagtrabaho. Merong iba nakatayo. Anong sabi ng ating mabait na Diyos? Bakit kayo nakatayo dyan? Bakit kayo nakatayo dyan? Sabi ng mabait na Diyos, pumunta kayo sa aking ubasan. Magtrabaho kayo. Pag magtrabaho kayo, sa inyong pagtrabaho, ang sabi ng Panginoon, silduhan ko kayo. Hindi ako masama. Hindi ako katulad ng mga tao. Patrabahoon ka tapos, hindi ka sahuran. Ang sabi ng mabait na Diyos, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Lahat ng mga pagod mo, lahat ng iyong pagtrabaho, may sahod kayo. Silduhan kita. Kaya, lahat ng mga tao pumunta sa ubasan. Tapos, pagdating lang sa ubasan, anong ginawa nila? Ang iba, naggawa, ang iba hindi. Meron nakatayo, ang iba, mayroon lang parang naglakaw-lakaw lang sa ubasan. Walang ginawa. Patingin-tingin lang sa ubasan. Walang ginawa. Kaya anong sabi ng Panginoon? Bakit kayo ganito? Bakit hindi kayo nagtrabaho? Hindi ba kaya ko kayong bayaran? Kayang bayaran. Say praise the Lord. Ibig sabihin, pag nagtapat kayo sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya kang pagpalain ng ating mabait na Diyos. Sa ating paglilingkod, pag nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, naglilingkod tayo para hindi sa tao. Naglilingkod tayo para magpakita ng kilos ng tao. Kundi naglilingkod tayo, ang ating paglilingkod, minamahal, para sa ating mabait na Diyos. Pag ganun, ang sistema sa ating paglilingkod, minamahal, pinagpala ka ng ating mabait na Diyos dahil may gantimpala ka. Matanggap mo. Say praise the Lord. Say praise the Lord.
Kaya minamahal, merong iba, hindi pa nila alam paano sila mamuhay sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Say praise the Lord. Ang sabi ng verse 10, o 19, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, malapit na ang malapit na ang araw para tanggapin natin ating mga reward. Pero, kung ang ating paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kung hindi tayo kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, paano tayo makaasa nga mayroon tayong matanggap galing ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus? Kaya minamahal, alam na natin sa ministeryong ito, nang dito na tayo sa buong katotohanan. Bakit sinabi natin buong katotohanan? Pumunta ka sa ibang dominasyon, hindi mo makita nang mayroong mga pilay makalakad. Say praise the Lord. Mayroong cancer na sila pinagaling. Hindi natin narinig noon. Lahat na nakikita natin sa ministeryong ito, bakit nakita natin ang malaking himala at maliit ng himala? Bakit? Dahil ang Diyos ng ating nakilala, totoo. Isang Diyos na buhay. Hindi siya patay. Say praise the Lord. Kaya minamahal, say praise the Lord. Ulitin ko, minamahal. Dito natin natiyak na ating paglilingkod dito sa ministeryo ng Jesus Miraculous International Ministry ng 100% ang ating paglilingkod kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bakit naganap dito ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus? Ang ating mga buhay, binago ng ating mabait na Diyos. Ang ating mga karamdaman, pinagaling ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Kaya, ang tanda ng ating nakikita, hindi natin nakikita noon sa ating pinagalingan. Say praise the Lord. Dito lang natin nakita sa ministeryong ito dahil ito ang totoong ubasan ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Kaya tayo mga tinawag, tayo mga pinili ng mabait na Diyos. Tayo ang sinabihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakakilala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Anong sabi niya? Pumasok na kayo sa aking ubasan upang gawin niyo ang mabuti, gawin niyo ang kalooban ng Ama niyo. Huwag niyong gawin ang masama dahil tinawag, pinili na kayo ng ating mabait na Diyos.
Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya mamuhay na tayo ng tapat. Say praise the Lord. Kaya minamahal, huwag nating ibaliwala ang ating pagkakilala. Kundi, bigyan nating halaga ang ating pagkakilala dahil maraming tao nangarap makapasok sa buong katotohanan. Ngunit, hindi lahat ng tao nakasumpong sa totoong gawain ng ating mabait na Diyos. Pero tayo, pinagpala na tayo. Bakit? Nandito na tayo sa ubasan ng ating mabait na Diyos. Kaya ang payo ng ating mabait na Diyos, para makapasok kayo sa pangako ng ating mabait na Diyos, anong payo niya sa atin? Gawin natin ang matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos. Huwag niyong gawin yung masama. Say praise the Lord. Ang gusto ng ating mabait na Diyos, habang nakakilala na tayo sa Kanya, buong puso natin, buong buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Say praise the Lord. Ilantad natin ang ating pagkatao sa harapan ng ating mabait na Diyos. Hindi natin hatiin. Hindi natin mga minamahal para pagtaguan. Say praise the Lord. Kundi, minamahal, basahin ko po, anong sabi ng ating mabait na Diyos sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 27, 28. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 11, ang talatay 27 at 28. Ito ang nakasulat. At nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen. Say praise the Lord. Oh, tingnan mo. Ang payo ng ating mabait na Diyos, ang sabi sa Kanya ng ating mabait na Diyos sa mga tao, sabi, mapalad ang ina ng ating mabait na Diyos. Dahil ang ating mabait Diyos galing sa Kanya at nagsuso sa Kanyang dibdib. Anong sabi ng ating mabait na Diyos? Sinagot sila. Ang sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon, mapalad ang tao, nagpakinig ng aking salita at tinutupad nila ang kalooban ng Ama na sa langit. Say praise the Lord. Kaya ang mapalad pala, yung mga tao nakikinig ng salita ng Diyos, tapos ang kanilang pinakinggan, pinagsikapan nila, nga gawin nila ang kalooban at ma-apply sa buhay nila. Yun ang tawag ng ating mabait na Diyos, sila ang mapalad. Pero yung mga tao, hindi nagsikap. Akala nila, minamahal, ligtas na kayo dahil nakaanim na ko sa GMC. Maraming himala nakikita ko. Ang buhay ko ay binago eh. Ang kanser ko pinagaling. Ang bisyo ko inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pero anong sabi ng ating mabait na Diyos? Hindi sinabi niya, mapalad kayong pinagaling, mapalad kayong binago. Kundi ang sabi niya, mapalad ang taong nagpakinig ng aking salita at tinutupad nila
ang kalooban ng aking Ama na sa langit. Say praise the Lord! Say praise the Lord! Kaya, minamahal, walang kwenta-kwenta ang pagkakilala mo sa mahal Panginoon tapos hindi mo sinunod ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kundi ang tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mapalad, yung nakakilala at nagsikap na sundin ang kalooban ng mabait na Diyos at ang kanilang buhay ay in-apply nila upang ang buhay ng Kristiyano ay makilala sa salibutan. Ikaw ang totoong Kristiyano. Bakit? Ang diyan ang kabanalan mo, ang diyang takot mo, hindi ka na nagtago-tago. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kundi, ang buhay ng pagka-Kristiyano, hindi mo ikinahiya, kundi ikaw naging proud na ikaw ang anak ng ating mabait na Diyos. Kaya gawin mo ang tunay ng pamumuhay ng Kristiyano kahit may pag-usig. Hindi ka urong. Hindi mo ikahiya. Ang tawag ng mabait na Diyos, mapalad ka at may buhay kang walang hanggan doon sa langit. Say praise the Lord! Say praise the Lord! Kaya hindi ganyan minamahal. Bakit pinag-aralan natin ito? Minamahal, yung mga ngaral, minamahal, pag hindi namin ituro sa inyo ang tama, kami ang managot sa kaluluwa niyo. Babasa nyo sa Sakaraya, ang buhay ng mga ngaral, napakabigat. Kahit bigat mang sabihin, pero ibig naming maligtas. Sabihin namin sa inyo na walang takot. Bakit? Lahat tayo eh. Bakit nandito tayo? Nagsamba tayo? Ang sa isip natin, nagsamba tayo para ako ay iligtas ng ating mabait na Diyos. Di ba? Nasa isip niyo? Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya nagsamba tayo, nagsikap tayo, kaya gusto tayong makapasok sa pangako ng ating mabait na Diyos. Yun lang eh. Lahat. Choir members ka man, adult choir ka man, kapatiran ka man, manggagawa ka man, lahat. Magsikap tayo sa harapan ng ating mabait na Diyos. Tayong lahat, tarbahante tayo ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Hindi lang kami nangaral sa inyo, tapos hindi namin gawin. Kami yan, ang parusahan ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Kaya minamahal, yung talata ng sinabi ng ating mabait na Diyos, kahit pa ang ina ng ating mabait na Diyos, ang sabi ng mga tao, mapalad itong babae dahil diyan ang Panginoon. Galing sa Kanya. Siya ang nagbubuntis ng ating mabait ng Diyos. At ang Panginoon sa dibdib niya nagsuso. Kaya akala ng mga tao, yung ina ng ating mabait na Diyos, ligtas na. Pero anong sagot ng ating mabait na Diyos? Kahit ina ka pa, o kahit marami nang himala sa iyo, pag hindi mo ginanap ang kalooban ng mabait ng Diyos, wala ka pa rin. Hindi ka pa rin kapasok. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mapalad lang yung tao nagpakinig ng salita ng mabait na Diyos, tapos tinutupad niya. Ibig sabihin, gibuhat niya. Say praise the Lord. Kaya walang kwenta. Nagpakinig ka. Tapos, napakinggan mo. Baliwala lang salita ng Panginoon. Paglabas mo, minamahal. Pag uli sa bahay mo, minamahal. Yung kapitbahay mo, natitisod sa'yo. Ay, walang kwenta yan. Say praise the Lord. Kahit
minamahal, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, ang sabi ng mabait na Diyos, bakit tayo pinili? Bakit tayo tinawag? Ang tinawag, pinili ng mabait na Diyos. Anong sabi niya? Kayo ang gawing ilaw niya dito sa sanlibutan. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Tayong ilaw sa mga tao yan. Hindi lang minamahal. Pag uwi natin sa bahay natin, minamahal. Oh, anong gawin natin? Ha? Hindi na natin gawin ang kalooban ng mabait na Diyos. Pag uli natin sa bahay natin, sa salibutan naman ang buhay natin. Hindi naman Kristiyano. Nagmumura ka naman. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Pag uli sa bahay, minamahal. Kaya minamahal, tayo magsikap. Kung gusto nyo makapasok, gusto nyo makasama kayo pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang sabi ng Panginoon, magtapat ka sa Kanya. Tapat ka sa pamumuhay. Hindi lang, minamahal, gawin lang natin kabanalan pag magsamba tayo. Pero pag nandoon na tayo, minamahal sa ating mga bahay, wala na tayong kabanalan. Say praise the Lord. Lalo na, minamahal, sa ating mga estudyante, pagsikapan nyo, huwag nyo ipalit ang pag-aral nyo sa sanlibutan. Baka, minamahal, pag nasa sambahan kayo, nakapalda kayo, pero pag magpunta na kayo sa school, nakashort na kayo. Sana hindi ganyan ang paglilingkod natin sa ating mabait na Diyos. Pagsikapan natin ang ating kaligtasan. Say praise the Lord. Ang ating hindi pagsunod sa kalooban ng mabait na Diyos, anong kapalit yan? Hindi pirang kapalit, kundi ang hindi mo pagsunod sa kalooban ng mabait na Diyos, anong kapalit mo? Ang kaluluwa mo. Ang kaligtasan mo. Say praise the Lord. Hindi natin ibailo sa salibutan ng kaligtasan natin. Kundi, ang kaligtasan natin, minamahal, pagsikapan natin. Dahil, ang sabi ng mabait na Diyos, pag magsikap kayo sa pagsunod sa kalooban niya, sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, kundi kasama mo ang ating mabait na Diyos. At tutulungan ka niya. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya naalala ko, minamahal, mayroong estudyante na puntahan ko sa school. Kaya noon, minamahal, mayroong actress, hinawakan ko. Sabi ko sa nila, kailangan magtapat kayo sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Kahit nag-aral kayo, hindi yung hadlang yun. Kaya minamahal ang ginawa niya, hindi namin alam, minamahal. Pagsamba niya, minamahal nakapalda siya. Pagtapos, pag mag-eskwela siya, minamahal, ay naku, nakashort pala. Isang araw, minamahal, may tumawag sa pastor house, yung teacher. Tawag sa pastor house. Sabi niya, Sir, kayo ba ang taga-GMC? Opo. Sino po sila? Siya, teacher po ito. Kaya may isa kaming estudyante nasa school namin. Hindi na makatayo. Wala na siyang lakas. Dadalhin namin sa ospital. Umiiyak. Hindi daw siya pumunta ng ospital. Ang sabi niya, tatawag daw kami sa pastor house. Sabi namin, Ma'am, ano nangyari?
Sabi ng teacher, hindi namin alam, sir. Bigla lang siya hindi katayo sa kanyang upuan. Kaya pinuntahan namin, binamahal, nakikita namin, nako, para palang manok ng Portidis. Pagdating namin sa school, nakaganon, kaya, sabi namin, ano nangyari sa'yo? Bakit nakashort ka? Kasi kuya, sabi ng teacher, pag hindi kami makashort, hindi kami papasukin. Oh, tingnan mo. Kaya ang palda niya, tinago lang sa bag niya. Ewan ko, magbihis ka. Magbihis ka ng palda. Habarin mo yung short mo. Kasi sa Biblia, karumal-dumal yan ang babae magsulot sa bisin ng iya sa lalaki. Say praise the Lord. Karumal-dumal yan. Pag karumal-dumal, saan itapon? Sa langit? Sa impyerno. Say praise the Lord. Tapos siya nagpalda, may pinaldahan sa mga classmate na pating kamay niya hindi na makakilos. Wala nang lakas. Namumutla ng naong niya. Inilisan ng classmate niya. Tapos, nakasulob na niyang palda. Minamahal, sabi namin, magsisi kayo. Patawarin ka na ating mabait ng Diyos. Kaya minamahal. Tapos nagsisi. Nilihan sa namin. Parang walang nangyari. Nakatayo siya ulit. Bumalik ang lakas niya. Ang sabi ko, ano pa? Gawin pa mo? Gawin pa ni mo? Sabi niya, kuya, di na ko mag-short. Nako ho, kung mag-short pa ka, gipalo ka na, pag gawin pagyapon ni mo, sunod, kung mawad ka kusog, huwag ka nang mag-asang, makalakad pa ka ulit. Say praise the Lord. Kaya minamahal, tandaan natin, ang ating hindi pagsunod sa kalooban ng mabait ng Diyos, hindi yun maganda ang resulta. Say praise the Lord. Pero kung ikaw'y magtapat, kahit usigin ka sa mga kapitbahay mo sa sanlibutan, pag ikaw nakigpait, pag ikaw fraud, sinunod mo ang kalooban ng mabait na Diyos, ang ating mabait na Diyos, sabi ng Panginoon, pag siya'y nalulugod, gawin mo ang kalooban niya. Ang sabi ng Panginoon, pagpalain kayo, hindi lang sa financial, hindi lang sa material, hindi lang sa physical, kundi pati na sa spiritual. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Anong sabi? Minamahal sa Matthew chapter 22 verse 11 to 13. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 22, ang talatay 11 hanggang 13. Ito ang nakasulat. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamta ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? Ay siya'y naumid. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Amen. Say praise the Lord! Malakas ng pagpalakpak ng ating mabait na Diyos. God bless you po pagkabasa ng salita ng mabait na Diyos. Sa kanyang salita, ang Diyos po magpala. Kaya minamahal, ang sabi ng ating mabait na Diyos,
datapwat pagpasok sa hari upang tingnan ang mga nasa loob. Kaya may nakikita ang Panginoon doon sa loob. Siya'y nakatambong. Ang kanyang damit, hindi damit niya yung para pangkasalan, kundi ang damit niya, ordinaryo na lang. Ang sabi ng Panginoon, bakit pumasok ka dito? Hindi ka karapat-dapat dito. Dahil ang damit mo, hindi kasalan. Kundi, ang damit mo, hindi karapat-dapat. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano bang pumasok? Pumasok ka rito nang walang damit sa kasalan. At siya'y pagpasok niya, siya'y nakaduko. Dahil alam niya, malaking violation niya. Dahil ang kanyang buhay wala sa kabanalan. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Yung kasalan, binamahal, ng nakasulat, hindi yung ordinaryong kasalan, ngayong kasalan na yan sa atin. Kundi, ang kasalan ng binabanggit, yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag tunog ng trumpita, yung mga Kristiyano, nagtapat sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, araw-araw nagsikap sa kabanalan, nagsikap sa kagawian, nagsikap sa ugali. Amen. Amen. Kahit minamahal, mataas ang palda mo, minamahal, naa tayo sa kabanalan. Pero ang ugali natin, minamahal, para pa yung sabi yung minamahal sa sabi ng mga minuno, pang ugali mo parang hindi makain ng aso, walang kwenta yan. Amen. Amen. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Ang gusto ng ating mabait na Diyos, hindi lang sa kabanalan gawin mo, hindi lang sa pamumuhay gawin mo, pati ang ugali mo, pagsikapan mo, yung masama ugali mo, pagsikapan mo, malis sa buhay mo. Kayong ugali na hindi maganda, hindi yun ugali ng galing sa mahal Panginoon. Kaya ang ugali ng galing sa mahal Panginoon, pag-ibig sa kapwa mong tao, pagmamahal sa kapwa mong tao. Ano ugali sa sanlibutan? Silosa, libakira, marites. Yung ugali yan sa sanlibutan. Di ba? Yung sa sanlibutan, pag makakita, hindi yung magandang sinina niya. Ayun na yun. Kana ba siya ba? Kana simba niya. Karoon ako makita, mura kina sinina. Mura tawag sa sanlibutan, himantayon. Amen. Amen. Say praise the Lord. Kristiyano tayo. Anong bantayan natin? Anong bantayan natin? Hindi ang kapwang tao. Ang bantayan, sarili natin. Bakit? Marami tayong pinapait, binabal sa sarili natin. Sabi ni Apostol Pablo, ang kalaban natin, hindi sa labas, kundi sa sarili natin. Bakit? May ugali tayo na hindi maganda. Yun, iiyak natin sa mahal Panginoon. Hindi na tayo. Ay, nakadamit na ako. Nas kabanalan na ako.
Pero ang ugali, sa Cebuano pang inistoryahan, hindi masakag silingan. Hindi malapitan ng kapitbahay. Say praise the Lord. Kaya ang totoong Kristiyano, minamahal, ang totoong Kristiyano, mga igsoon, may awa sa kapwa mo, may pag-alaga sa kapwa mo, may pagdinasigay sa kapwa. Bawat isa, nagyayakapan sa pagkaisa. Para lahat tayo, minamahal, sama-sama aakyat sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak ng ating mabait na Diyos. Anong sabi niya? Basahin natin. Minamahal sa Marcos chapter 10 verse 31. Malapit na tayo matapos. Dito po sa aklat ng Marcos, ang kabanatay 10, ang talatay 31. Ito ang nakasulat. Datapwat maraming nangauna ay mangahuli at nangahuli na mangunguna. Amen. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Oh, tingnan mo. Sabi ng ating mabait na Diyos, mayroong nauuna at nahuli. Yung nahuli, yun ang nauna. Ano yon? Kaya maraming Kristiyano, kumpiyansado na kayo. Dugay na kayo ko sa pag-alagad sa diya sa Ginoo. Di ba? Kaya, kung balikan natin, minamahal, ang Matthew chapter 20 verse 5 na to 6, mayroong mga tao, akala nila, matagal na sila, natarbahante sa ubasan, akala nila, malaki ang sahod nila. Nag-speak sila. Akin na kayo. Dugay na kayo ko. Kini. Regular na dyo ko. Mas dako kog sweldo, mas dako kog sahod kay king mga ulahi. Pero pag sahod na nila, nagbagot-botong nauna. Ingon, sabi itong nauna, bakit ganitong sahod ko? Matagal na ako dito. Ito palang sahod ko. Yung baguhan pa lang, pantay kami sahod. Ay, hindi ito maganda. Anong sabi ng mabait na Diyos? Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos, wala akong pinalabi. Kung gibuhat mo ang maayo, kung gibuhat mo, lahat kitang tanan, pareho rataganti sa atubangan sa Diyos. Praise the Lord! Isa lang iganti sa Diyos sa atin. Hindi yung matagal ka na. Apabot mo sa milyon. Pag-abot mo sa langit, na kay 5 million. Ako'y matagal na sa paglilingkod sa mahal Panginoon. General na ako. Bilyon na ang aking matanggap. Kaya minamahal, kaya ang tawag ng ating mabait na Diyos, ang mabait nating Diyos, minamahal, sabi niya, ako ang Diyos. Wala akong pinalabi. Lahat pantay-pantay. Kung baguhan ka lang, nagsikap ka, sa kalooban ng ating Ama sa langit, kahit baguhan ka pa lang, pero alam mo na ang pamumuhay ng Kristiyano, may takot ka na sa Diyos. Wala ka ng kasalanan, tinago sa buhay mo. Kaysa mga matanda na, pero mayroong kasalanan nakatago sa buhay nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, mayroong nahuli. At ayong nahuli, yung nauna. Say praise the Lord. Kaya kayong nauna, yon ang makadawat ng pagpapala ng buhay na walang hanggan. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak ng ating mabait na Diyos. Bakit yung nahuli?
Huwag niyong gamitin yan. Matagal na ako. Kaya minamahal sa Biblia, minamahal, walang tagalan dito. Matagal ka naman o baguan ka pa man sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Pantay-pantay tayo magsikap sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Baguan ka man o matagal ka man, importante, magtinambagay bawat isa. Kung ang yung isa, dati nauna, yung ikaw nauna naman, ilip up yung nahuli. Ibig sabihin, minamahal, kailangan sa atin, nandito na tayo sa buong katotohanan. Importante sa atin, yakapin natin ang pagkaisa para lahat tayo aakyat doon sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Parang walang maiwan sa atin, minamahal. Ipairal natin ang buhay ng Kristiyano. Say praise the Lord. Anong buhay ng Kristiyano? Ang buhay ng Kristiyano, pagmahalan, bawat isa, kung merong nakakita mong kapatid mo ng hina, ilip up mo siya. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Hindi ganyan. Ato, si Terpulano, nang hina to. Ay, makasalanan mo ko na siya. Amen. Akato si Terpulano, nang hina mo to. Ay, mayroon po nagnawala kay. Sus, bulihagon ka ito. Wag. Wag. Kaluluwa yan. Ang Panginoon, sabi niya, ako'y naparito. Anong hinahanap ng ating mabait na Diyos? Yung mga taong mga masama. Kaya minamahal ang sa atin para ang Panginoon malulugod sa atin. Ipairal natin. Tayo, isa lang, magkapatid tayo. Dahil isa lang ang Diyos natin, isa lang Espiritu, nagpalihok paikot-ikot sa atin. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang pag-unity, pagyakapay. Bawat isa, para tayo, minamahal, lahat tayo, walang maiwan, walang mahulog, minamahal, kundi lahat tayo, mga kapatid, makapunta, sama-sama ta, aakyat doon sa kaharian ng ating mabait na Diyos. Say praise the Lord! Last na verse, minamahal, maghanda tayo manunugtog. Anong sabi ng ating mabait na Diyos? Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 9, ang talatay 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Say praise the Lord! Say praise the Lord! Minamahal, ulitin ko po. Sa ating pakakilala ng ating mabait na Diyos, unawain natin ng malalim. Anong nabasa natin? Ang sabi ng Panginoon, sino mang tao naghawak ng araro, tapos maglingi-lingi siya, sabi ng mabait ng Diyos, hindi siya karapat-dapat sa aking kaharian. Ibig sabihin, minamahal, yung nakikita natin, yung mga himala ng nakikita natin, sapat na para sa atin. Ang ating minamahal, ang ating tutukan, huwag kayong tututok sa kapwa mo. Huwag kayong titingin sa kapwa mo. Titingin kayo sa ating mabait na Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat yung taong naghawak ng araro. Ibig sabihin, minamahal, sa ating pagka-Kristiyano, minamahal, kung hindi tayo magsikap sa ating mga buhay, pag hindi natin isuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hindi natin kaya ito. Kundi ang sabi ng Panginoon, lalapit kayo sa akin at idaan natin sa panalangin.
Dahil tutulungan tayo ng ating mabait na Diyos. Para kayo makikarapat dapat sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus para maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Ang ating mga minamahal, ang ating paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dadaan tayo sa mga trials, dadaan tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. Pero minamahal, ang sabi ng Biblia, huwag kang titingin sa kapwa mong tao, titingin kayo sa ating mabait na Diyos. Dahil ang ating mabait na Diyos, siya ang ating kalakasan. Siya ang ating minamahal. Hallelujah. Tutulungan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Minamahal, hallelujah. Habang tayo magpupuri, habang nakataas ang ating mga kamay, tingnan niyo ang sarili mo. Panginoon, handa na ba ako sa pagbabalik mo? Panginoon, ako na ba'y karapat-dapat? Ako na ba'y maging kasama sa pagbabalik mo? Mahal Panginoon, tulungan mo po ako sa aking sarili. Mahal Panginoon, tulungan mo po ako magawa ko ang kalooban mo. At kay dami mong problema, Ginoo, pumasok ka, Mahal Panginoon, sa puso ko. Susuko na, pagod ka na. Hallelujah. Buksan mo ang iyong mata. Hallelujah, hallelujah. Ka pa. Kaya minamahal, malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan natin ang ating sariling ihanda na natin. Hallelujah. Bibigay, ayaw magsasawa. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang mapapagod, lalayo, Hallelujah. Magsikap kayo. gagamitin ka pa ng Sabi ng Panginoon, sino ba ang lumalapit sa akin at magsikap? Sabi ng Panginoon, tutulungan ko siya. ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, mahirap. Huwag mo mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Minamahal, Kasama mo siya. kita lang ang nakalam sa sarili natin. Kahit ang tupad mo, hindi niya alam ang sarili mo. Kung anong makahinaan mo. Kung anong ugali mo. Ibaba mo Pero ang Diyos nakalam siya sa sarili mo. kung ikaw ay Siya nakalam sa puso mo. itatayo. Kung ang puso mo ay mabait, ang Diyos nakalam. Hallelujah. Malayo na ang iyong narating. Wala nang babalik Hallelujah. ang muli. Kaya mo yan, kaibigan. Kasama mo siya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Minamahal. Hallelujah. Ang Diyos nasa minamahal. Huwag Nasa langit ka. lalayo. Habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo sa baba ng puso mo, ikaw nakalam ang pagkatao mo. Pagkatao mo ako. Maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan. Hallelujah. Minamahal, hallelujah. Kung meron man tayong makainaan, iiyak natin sa mga Panginoon. Hindi natin kaya yan, Kapal. Because may Diyos na tutulong sa atin. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, mahina.
kasama mo siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, minamahal. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit may araw pa tayo? Hindi na tuluyan, minamahal. Ang kagabihan, may liwanag pa tayo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, habang nakikita niya, ang sabi ng Panginoon, bakit kayo nakatayo? Gawin niyo ang kalooban ko. Pumunta kayo sa aking ubasan. Para may sahod kayo. Sabi ng Panginoon. Kaya minamahal, hindi pa bumalik ang ating mabait na Diyos. Dahil may nakikita ang ating Panginoon. Ang ating mga buhay hindi pag kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung tao hindi makikita kung ano sa loob mo. Kung tunay na bakang nagbago. Yung masamang ugali mo, inalis na ba? Pero ang ating mabait na Diyos, lahat nakikita niya. Kaya, minamahal, may araw pang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa atin, bakit nakatayo kayo? Pumunta kayo sa aking ubasan. Ibig sabihin, mga minamahal, maghinulsulta sa atubangan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Buong puso, ibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lumapit tayo, magpatulong tayo sa ating mabait na Diyos. Para maging handa tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil minamahal, hallelujah, nakikita na natin dito ang ating makaramdaman pinagaling, ang presensya ng Panginoon ating nadama palagi. Bakit? Ipandama ng ating mabait na Diyos para maunawaan mo ang kagandahang loob ng ating mabait na Diyos. Kaya minamahal, hallelujah, habang nandito tayo, habang ang presensya ng ating mabait na Diyos nasa ating kagiligtaan, itaas natin ang ating mga kamay, manalangin tayo. Hallelujah, praise the Lord. O pagpala ang mga kapangyarihan sa langit. Sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras ng ito, mahal Panginoon, amin tinataas ang aming mga kamay at kami nagpakumbaba sa aming mga sarili. Mahal Panginoon, tulungan mo po kami. Masunod namin ang kalooban mo. Mahal Panginoon, paghuwid mo ang buhay namin. Yung totoong pamumuhay ng Kristiyano, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, alisin mo sa aming mga puso yung hindi magandang mga ugali, mahal Panginoon. Ang iyong Santong Espiritu, Diyos, pariya sa buhay namin upang kami maging tunay ng Kristiyano at makapagmana sa buhay na walang hanggan. Mahal Panginoon, pagpalain mo lahat mga Kristiyano na nagsamba sa araw ng ito, mahal Panginoon. Hallelujah. Dagdagan mo, mahal Panginoon, ang kanilang pananampalataya, mahal Panginoon. Ibalik mo, mahal Panginoon, ang kanilang pag-ibig sa iyo, Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal Panginoon, hallelujah, sa material, physical, financial, higit sa spiritual, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, itaas natin ang mga kamay, minamahal atong kaliwang kamay. Ipatong natin sa part sa ating mga karamdaman, ating mga kahinasaway natin, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalama mga Panginoon sa langit, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa oras ng ito, mahal Panginoon, hallelujah, sama-sama po na sinasaway. Lahat magawa ng kaaway, mga problema, leukemia, arthritis, diabetes, mga kahinaan, bisyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, virus! Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out! In the name of Jesus' name, tanang mauri ang karamdaman sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Purihin pinakamamahal po ni Jesus. Ang minamahal, tayo po tumayo.
Minamahal, tumalon tayong 3 beses. Tayo'y sumigaw, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Say praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, nandito na po naitapos. Minamahal ang ating pagpakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi pa tayo magtagal at ito na po tayo sa ibang bahagi. Minamahal sa ating mga nasi. Bibigay ko pong pagkataon sa ating live preachers, Brother Roger Olveros. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Dino Cuevas. Everybody shout, praise the Lord. Bago tayo tutuloy sa ating announcement, mga minamahal, tayo muna kukuha ng special love offering at ipanalangin ating beloved preacher, Ricardo Arong. Praise Lord. Tayo manalangin para sa special love offering. Mapagpalang ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming mga kapatid sumusuporta sa iyong banal na basahan sa pamamagitan ng special love offering, pagpalain ng mga kapakitan, mga negosyo ng taniman, mga yupan ng palisdaan, at lahat ng may po ng kamay, pagpalain mo sila. At aming kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng special na pagkakitaan upang sa sunod mayroon silang maibigay sa iyong banal na basahan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, higit sa lahat sa spiritual ng mga pagpapala at hinihiling po namin buksan mga dungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo naming Panginoon. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Ricardo Arong. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God at the whole Almeda family. At hindi natin nalilimutan ang mga gintuang aral turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At sa ating mga live webcast viewer, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga beloved preachers, sa panguna po ng beloved preacher, Dino Cuevas, mga minamahal, magandang hapon sa ating lahat at lalo higit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, tayo sa ating mga announcement, mamaya tayo tuloy-tuloy na mga minamahal. Ang ating banal na gawain, 3 beses po sa isang linggo mga minamahal. Nag-umpisa po itong mga minamahal na sa araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mga minamahal. At sa araw ng Biyernes ay alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan po ang schedule of services natin mga minamahal. At sa araw ng Linggo, katulad kanina mga minamahal, tayo nag-umpisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon o lalagpas ng konti mga minamahal. At sa ating banal na gawain sa Dako ng Ayala, may isang beses sa isang linggo lang po tayo doon, mga araw ng linggo lang po doon. At Sunday service lang po sila, araw ng linggo mga minamahal, nag-umpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 1 ng hapon. Yun po ang schedule of services doon mga minamahal. At ang ating schedule po mga minamahal sa ating Jesus Miracle Hour, huwag niyong kaligtaan. Gabi-gabi po mapapanood po natin mga minamahal, 7 p.m. hanggang 8 p.m. mga minamahal. Ay share ninyo mga minamahal at ipagsabi ninyo sa inyong mga kamag-anak na mayroon tayong banal na gawain. Kung gusto nilang kagalingan ng karamdaman, makinig sila mga minamahal, pakinggan nila mga himala at sumabay sila sa panalangin para sila dinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga bilabid kapatiran, mga minamahal, na patuloy sumusuporta sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa ating project po. Sa ngayon, mga minamahal, ang project natin, yung ating bakod, mga minamahal. Kung kayo nagpunta sa CR, makita niyo sa left side, mga minamahal, nandyan na yung ating inumpisahan ng ating bakod, mga minamahal. Tinaasan naman po natin, mga minamahal, para yung pagpupuri ng mga manggagawa, dyan po banda, mga minamahal, hindi na makaabot sa kabila, mga minamahal. Kaya tinaasan natin bakod, mga minamahal. Kaya palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan po ay inumpisahan natin at tatapusin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ma-provide lahat mga minamahal ng pangangailangan at isa po kayo sa gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya, lumapit sa ating information. Mga minamahal, ang pangangailangan natin, kailangan natin mga minamahal, painsan, buhangin, kabilya, mga minamahal, semento, kailangan natin po mga minamahal. Dahil unahin natin yung isang block na yan, mga mel, i-finish muna natin bago tayo lilipat sa kabila para yung ating kahoy magamit natin sa kabila, mga minamahal. Kaya yung ganun, padandahan lang po yung ating project na yan, mga minamahal. Kahit mahal yung mga
kabilya, mga minamahal, at sa iyong mga materyales napakamahal. Ngunit ang Diyos po ay magpapadala, mga minamahal, para ating maibili ng materyales para matapos yung ating bakod, mga minamahal. Kaya huwag kayong magsawa, lumapit lang kayo sa information. Kahit magkano, lumapit kayo, magbigay kayo, mga minamahal. Iyan po ay grant ng ating mahal na Panginoon Hesus. Depende po sa kasiyahan na yung puso kung magkano maibigay ninyo. Mga minamahal, ang Diyos po magbalik sa inyo makalibong beses, mga minamahal. Kaya yan po, mga minamahal. At sa ating mga kapatiran na mga minamahal, huwag kayong mag-absent. Sabi na ating beloved pastor, huwag kayong magliban. Kung magliban kayo, mga minamahal, imbis magliban, magdala kayo ng mga kaluluwa para makalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan po ang bilin ng ating beloved pastor. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hanggang dito na lang, mga minamahal, wala tayong dagdag na announcement. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, mga minamahal. We love you in the Lord, but there's just love you more. Pagkatapos nating closing prayer, mga minamahal, lumapit lang yung magpalihans, mga minamahal, para sa magpalihans. At ang magpa-counsel, mga minamahal, pwede kayo lumapit sa ating preacher's area, sa ating beloved preacher, Dino Cuevas, mga minamahal. Kaya tayong lahat, mga minamahal, tumayo at tayo manalangin para sa ating pagtatapos, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon.